The word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Hebrews 4:12. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Magampo ta. Our gracious and most generous Heavenly Father, we come before your presence today. We ask you that you will be with us, Heavenly Father, as we study your word. Thank you so much for the teaching ministry of the Holy Spirit. Help even the teacher that the words of my mouth will only give glory and honor to you. This we ask in the most precious name of Jesus, our Lord and our Savior. Amen. Okay, so mao kini ang resulta sa sa atong changes ato ang schedule tungod kay kinahanglan maka-comply day kita og at least 3 units sa ka semester. 3 units is equivalent to 3 books sa usa ka semester. A total of 9 books or 9 units sa ato ang whole year. O busa atong ginadugangan og 2 ka oras ug ako nakita mo consume kita og balig 10 hours sa usa ka libro. So kung 10 hours sa isa ka libro, mo consume kita og 90 hours sa tulo ka semester, no? 90 hours ang atong required. O mao kana nga nagadugang kita og 2 ka oras karon sa katuyuan nga atong makomply ang ato ang requirements. Okay, so dinhi na kita, nahuman na kita sa phase 1, phase 2, phase 3 sa atong pagtuon sa the plan of God. Na kita karon diri sa after salvation, what? Now, what is God's plan for you following your personal faith in Christ? So, what is God's plan for you? Nagid siya plano sa atong kinabuhi, no? Human nga kita mituog ang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas, aduna siya katuyuan. Niya na ug ngano nga nakasulod kita sa phase 1 ug nga naa na kita karon sa phase 2 of God's plan. Kining gitawag after salvation. Now, dili na gingon to glorify God in time. So wala gid lain katuyuan ng Dios sa atong kinabuhi. After nga kita nakakaplag sa kaluwasan, ang Diyos gusto nga magagamit ka nato in time o believers in time. There is a phase 2. Doon nahuman na ta sa phase 2 plan of God, pero kining atong gitun-an karon after salvation, nagtudlo gyapon siya sa phase 2, no? So, ningon siya diri, ang katuyuan sa atong kinabuhi is to glorify God in time. To realize the peace, happiness, and contentment that come from learning Bible doctrine and advancing to spiritual maturity. Mao kini sa Romans 12:2. So, mao kini ang plano sa Dios sa atong kinabuhi human kita mituog ang Kristo Jesus. Nga din sa phase 2 plan of God, atong mahimaya siya samtang buhi pa kita, ug atong maangkon ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga kalipay, contentment, nga din atong makaplagan kini siya
diha lamang sa pagtuon sa mga doktrina sa Biblia o sa diha nga kita magatubo sa atong espirituhanon nga pagtubo. So only through learning Bible doctrine will the absolute truth of God's word become the measure of your conscience, thinking, and the source of your mental attitude. Bible doctrine is the mind of Christ. Mao kana kung magtuon kita sa pulong sa Dios, nagasulod kita sa mind of Christ atong kalag. Until such time nga ang ato pong kalag masaturate sa Word of God, ug sa diha nga masaturate sa Word of God ang ato ang kalag, we have the mind of Christ diha sa ato ang kalag. When you learn who and what Christ is, you begin to share His thinking. Yes, sa diyang ikaw makakatuna og kinsa o unsa si Kristo sa atong mga kinabuhi, sa diyang masabtan nato kini siya, magsugod usab kita sa paghunahuna o sa pagpaambit sa hunahuna ni Kristo. Mao kana ang makita nato sa 1 Corinto 2:16. God commands you to think divine viewpoint so that His gracious purpose can be fulfilled in your life. So mao ginano sa kana siya ka gitawag nato butang hatagan nato pagtagad nga ang Dios nagasugo nga ni kanato nga maghunahuna kita sa mga divine viewpoint, mga Diyos nun nga mga panghunahuna, so that His gracious purpose can be fulfilled in our life. So hangtod nga dili divine viewpoint ang atong thinking, nagpasabot nga naagin kita sa kalibutan. Human viewpoint paghapon kita. God keeps you alive after salvation, kung sa kay purpose nini nga nganong buhi pa man kita, so that you can fulfill your personal destiny. So mao ka na katuyuan nga ang Dios naghatag pa kanato kinabuhi. Hangtod nga buhi pa kita, hangtod nga aduna pa kita gininhawa, adunay katuyuan ang Dios niana. And then to become a mature believer as an expression of God's glory in both time and eternity. No? Mao na tuyo sa Ginoo nga magatubo kita sa pagkahamtong as an expression of God's glory. Kaya kung magatubo man gud kita, dinha na makita ang himaya sa Dios sa atong kinabuhi. Bisan man sa atong pagkinabuhi sa panahon o usab bisan man sa eternity. Only as a mature believer can you consistently glorify God. Now just remember, no? Only as a mature believer can you consistently glorify God by receiving the highest and best that He has prepared for you. Siguro mangutana ka mo, ngano man, unsa day ang dili hamtong, no? Ang dili mong gud hamtong, kasagaran niya na human viewpoint pa ng ilahan. Na focus pa sila sa kalibutan. Ug walay kahimayaan ang Dios diha sa huna-huna sa mga kalibutan ng mga butang. Ang hamtong nga magtotoo, mao maning wala na nagapangandoy sa mga butang nga kalibutanon. Ang mga butang nga kalibutanon, moabot lang ato kaniya pinagi sa grasya sa Dios tungod sa iyang pagtubo sa pagkahamtong. Apan dili mo iyang tumong ang mga butang nga kalibutanon. Ang iyang tumong mao ang pagtubo ngadto sa pagkahamtong ug pagkinabuhi nga makapahimot sa Dios ug pagkinabuhi nga nagasunod sa kabubuton sa Dios. So only as a mature believer can you consistently glorify God by receiving the highest and best that He has prepared for you. Nakita ka na sa Ephesians 1:3-6.
spiritual blessings. Ang spiritual blessings naghisgot may tungod sa espirituhanon nga pagtubo. The quality and impact of your life on earth and your rewards in heaven depend on your execution of faith talk. Sabi ko na ko, the quality and impact of your life on earth and your rewards in heaven depend on your execution of faith talk. Kinahanglan ibutang nato ni sa atong panghuna-huna, no? Nga ang kwalidad o ang impact sa atong kinabuhi nining nga kalibutan kung isa man ang atong mga ganti niya dito sa langit nagadepende gyud og giunsa nato pag-execute ang phase 2 sa atong kinabuhi. Kining pagkinabuhi nato karon. You advance spiritually by consistently learning, thinking, and applying Bible doctrine. Your persistent spiritual growth from Bible doctrine, resident in your soul, expands your capacity for life, for love, and for Christian service, for blessings, and for happiness. Sa Philippians 4:11, being at 13, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity. In any and every circumstance, I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. I can do all things through Him who strengthens. Sumokin ang gisgutan sa Filipos 4, 11 sa 13. Atong nakita din ha og unsa ka hamtong ang usa ka tawo sa dihang moabot siya nining level sa iyahang espirituhanon nga pagtubo. Nga diin nakakato nakita nga magiging kontento bisan man sa unsa nga mga circumstances sa atong kinabuhi. Bisan man sa kalisod, o bisan man sa kahamugaway, o bisan man sa bisan unsa nga circumstansya. I have learned the secret of being filled and going hungry. Dapat makakaton kita sa sekreto bisan man sa pagkabusog o bisan man sa pagkagutom. Atong nakita, both of having abundance and suffering need. Bisan man sa mga kahamugaway o sa mga panginhanglanon. Matod pa ni Apostol Pablo, I can do all things through Him who strengthens me. Mabuhat ka na ni Apostol Pablo, pinagi kaniya, pinagi kang 3 pesos nga nagaligon kaniya. Kaya niya, no? Kalisod, kahamugaway, mga problema, kagutom, kaabundansya, mga alantuson, matod pa ni Apostol Pablo, I can do all things through Him who strengthens me. Kanato sab magapanghinao kita nga iunana na unta ang atong mga perspective sa kinabuhi. Kung natas kalisod, I can do all things. Kung natas kahamugaway, I can do all things gihapon. Nga din ang atong purpose sa atong kahamugaway, mao gihapon ang kahimayaan sa Dios. Kung aduna may mga circumstances, every circumstances, mga lisod nga circumstances, mga dili maayo nga circumstances, mga maayo nga circumstances, learn gihapon ta the secret of being filled and going hungry, no? Bisan man sa mga kaabundansya o sa mga pag-antos o mga panginahanglanon. Muingon kita sa atong kaugalingon, kaya na ko ni, no? I can do all things through Him who strengthens me. Okay, so by now, diri na kita sa appendix, no? Diri na kita sa
40 absolutes, 39 irrevocable, and then 1 revocable absolute. No? Ang 39 mao kining mga butang nga dili na gid mawala pang anhi kanato. Ang kining isa kining 1 revocable mao kining mawala pa. May panahon nga mawala pa, no. Pero mubalik ra pod, no. So dili ta karon sa mga gitawag na to irrevocable absolutes, mga butang nga atong nadawat kang Kristo Jesus sa dihang nituo kita ngadto kaniya. Nadawat na to kining mga irrevocable absolutes. 39 kini siya. Number 1, the believer resides in the eternal plan of God and shares the destiny of Christ. So, ang usa ka magtutuo, nakapuyo na diha sa eternal plan of God. Ug nakaambit nining mga destiny ni Kristo, no? Letter A, foreknown. We are foreknown. Now, dili sa Acts 2:23, kung atong pagbabasahon kini ug bisa man sa Romans 8:29, no? Ang Romans 8:29, we are predestined, no? Or we are foreknown. Sa mata sa Dios, nakita niya in eternity past, no? Nakita magatuo gid kaniya. Ug busa nahibalo na siyang daan nga kita gyud masusama kang Kristo Jesus, sumala sa Roma 8:29. Time will come nga ang atong kinabuhi mahimo gyud nga susama kang Kristo Jesus. And then letter B kining gitawag nato elected. We are elected, especially sa Ephesians 1:3, no? O Romans 8:33, ang iyang gisgutan din nga we are elected because of his omniscience. Kaya nahibalo man siya daan in eternity past, nahibalo man siya bisag wala pa ta, nahibalo siya nga matawo ta, ug nahibalo pud siya nga kita motuo kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas. Busa in eternity past, siya mipili na natong daan sa wala pa matukod ang kalibutan. So mo kining doctrine of election, no? Nagahisgot kini siya mahitungod sa omniscience of God. And then letter C, kining gitawag na to og predestined. We are predestined to become like Christ. Mao gyapon sa foreknown, no? Ang foreknown nahibalo na siya siyang daan nga masusama kang Kristo Jesus. Og diri sa predestined, we are predestined to become like Christ. Kadali ha. Lloyd Molero. Sorry kadali ha, na mga dili kasulod. Si Lloyd Sa Molero. signal nila na, sa signal nila na. Okay. Okay, no? Salamat, Jet. So, sa letter D, kining gitawag chosen. We are chosen. So, usa ka unique kayong panghitabo nga kita nahimong usa sa pinili nga katawhan sa Dios. Og yes, kung atong pagkatanawon kini siya, apil gihapon kini siya sa gitawag na to the omniscience of God. Kining lima dinhi may kabahin kini siya sa gitawag na to the omniscience of God. Ug busa, we are foreknown, we are elected, predestined, we are chosen, and even we are called sa 1 Thessalonians 5:24.
So kita iyang gipagtawag, no? So gitawag kita niya, no? Ug nahimo kitang kabahin diya sa gitawag nato pamilya sa Dios. Naanhi kita sa number 2. The believer is reconciled. The word reconciled, atong nakita, that means removal of the barrier between man and God. So, nawala na ang atong babag, nawala na ang babag kanato ngadto sa Dios. Napasiguli na kita ngadto sa Dios. Dati adunay babag. Dili ta makaadto sa Dios because of the barrier. Well, pagkahuman na to nini, probably masudlan na to atong matunan usab kining the barrier, no? Usa-usab kini siya ka booklet, usa kini ka libro. O probably nagkinahanglan ko kita og 10 hours nini sa the barrier, no? So ato po ning isa-isahon ang the barrier, no? So diri gisgutan nga the word reconciled means removal of the barrier between man and God. So nawala na ang babag. Sa wala pa ta magtuo kang Kristo Jesus, ana pa ang babag. Apan sa diyang nituo ta kang Kristo Jesus, ang babag nawala na. Actually, kining babag gisulbad ni tanan ni Jesus Christ sa cross. Gikan sa atong sala, kaya ang sala babag man na siya. Ang atong gitawag na to ang penalty sa sala, babag man na siya kaya di man ta makabayad sa sala. Atong nakita din na ang atong pagkamatarong, babag man na siya kay dili man nato kaya ang pagkamatarong sa Dios, no? Tumatagsa-tagsa na to na sa umalabot usab nga mga adlaw, no? So the believer is reconciled means removal of the barrier between man and God. So wala tayo babag. By God and to God. So reconciled na ta. Pinaagi sa Dios o ngadto sa Dios. Pinaagi sa Dios, makita nato sa 2 Korinto 5:18 ngadto sa 19. Ang gisgutan din na nga we are reconciled. Bisa man sa Colossians 1:20. And to God, okay ning gisgutan sa Roma 5, Gis, bisa man sa 2 Korinto 5:20 o sa Episodio 14 ngadto sa 17. So ngadto sa Dios, we are reconciled. Pinaagi sa Dios o ngadto sa Dios, no? Number 3, the believer is redeemed. Gigamit na po diri ang redeemed, no? So number one, the believer resides in the eternal plan. Number 2, the believer is reconciled, removal of the barrier between man and God. And number 3, the believer is redeemed. That means purchased from the slave market of sin. Kinahanglan nga pagatubson manggod kita. Ug sa takna nga nituo kita ni Kristo Jesus, we are redeemed. That means we are purchased from the slave market of sin. No? Ang nindot kay nga illustration ining word nga redeem, katong usa ka bata bitaw nga nagabuhat og baruto. I do not know kung nakahir na mo niya na nga nakadungog na mo niya na nga illustration. Ang usa ka bata nga nagbuhat siya og baruto, bapo kay baruto nga iyang nabuhat, apan sa iyang ipa lutaw-lutaw sa ilang sub, wa siya kabantay nga ang iyang baruto naanod. O sa pagkaanod niya na wag gini mapsiod, ang iyang baruto miabot dito sa dagat. Kaya dito sa dagat adunay mangingisda, nakita sa usa ka mangingisda nga nagtulutaw ang usa ka baruto ug busa iyang gikuha among baruto. And then pag uli sa usa ka mangingisda, kay gwapo man kay kadto nga baruto nga binuhat sa bata, iyang gibaligya sa tindahan.
Kung tinuod man gipalit sa katindahan kay ilang nakita nga gwapo nga ibaligya po nila mahal, so gipalit sa katindahan, and then ilang gi-display kay ila pong ibaligya. Times to siguro nila ang pagbaligya, so ginansya sila balik katunga apod. O sa dihang gi-display na nila, ilahang awa sila magdahom nga ang bata nga nagbuhat niya nga baruto, nakasuroy dito o nakakita siya sa baruto. O pag abot niya nga tindahan, iyang nakita nga ang iyang itong baruto nga iyang gihimo. Pag busa, nagapangutana siya, pila may baligya ni anak. No? Nagapangutana niya og pila baligya. O dito gisultihan siya sa maong presyo. O samtang gisultihan siya sa maong presyo, mingon siya nga, balikon ako na, akong pagapaliton ka na. At direkta nga pagkasulti, miabot ang panahon nga mibalik siya. Dala na niya ang kantidad sa pagbayad sa maong baruto. O dito sa dihang miabot na siya sa tindahan, iyahang gipalit ang iyang baruto. Iyahang kaugalingong baruto nga binuhat, iyahang gipalit. Now, kato nga baruto, siya ang nagahimo niadto. Unya, siya pud ang nagpalit niadto. Siya ang gabuhat ug siya ang nagpalit. Iunana pud ang kahimtang nato karon nga mga magtotoo. Sa dili pa ta magtotoo, kita mga binuhat sa Dios. We are created by God. Ug samtang ginabuhat kita sa Dios, kita nakasala na wala kita diha sa himaya sa Dios, kay mga makasasala kita. Bisan tinuod siya ang naghimo nato, siya pud ang nag-purchase kanato. He also purchased us. He created us and He also purchased us. Sa unsa nga pamagi nga gi-purchase kita niya from the slave market of sin, ug mao kanang gibuhat ni Jesus Christ didto sa cross. Didto sa cross, gipalit kaniya. Imbis kita unta ang ilansang dito sa cross, kita unta ang mag-suffer, si Jesus Christ ang nag-suffer kanato. Ug mao kana ang pagpalit niya kanato. Dili basta-basta. Sadyang nawala kita sa himaya sa Dios. Siya ang nagabuhat nato. Gipalit kita niya. No? So mao kining word nga redeem, gikuha sa Griego nga pinulungan nga agorazo. Gilukat kita niya, no? Ay okay. Ano kita sa number 4? Ang number 4, nagaingon diri, the believer's condemnation or eternal judgment is removed, no? So ang usa ka magtotoo, o bisan man ang atong pagkahinukman, na-remove na ni siya. Atong eternal judgment, na-remove na ni siya. Tumala pa sa Roma 8:1, maingon din there is now no condemnation to them who are in Christ Jesus. So wala na pagkahinukman sa usa ka tawo nga nanak kang Kristo Jesus. Bisan man sa John 3:18, ang mga amituo sa anak dili na hinukman. So, kung mituo ta sa anak, dili na ta hinukman. Apan kung wala ta mutuo sa anak, hinukman na ta. Kaya wala man ta mutuo sa anak sa Dios. Apan alang kanatong tanan nga mituo kang Kristo Jesus katong Ginoo manluluwas, wala na condemnation, wala na eternal judgment nga ni kanato. Kining tanan na wala na gikan kanato. We are eternally secured. Nawanay kita sa ika number 5. Ika number 5,
the substitutionary spiritual death of Christ on the cross paid the penalty for all sins. No? The substitutionary spiritual death of Christ on the cross. Now, hinumduman na to nga si Jesus Christ, dili gyud siya pwede nga makatagamtam sa gitawag na to spiritual death. Ngano man, wala man siya makasala. Kita man ang nakasala. Busa, ang tawag nini is the substitutionary spiritual death of Christ on the cross. Siya lang ang substitution sa espirituhanon nga kamatayon, no? So, morning gitawag na to the substitutionary spiritual death of Christ on the cross. Imbis kitawon ta ang mudawat sa penalty for all sin. Kitawon ta mudawat sa penalty sa sala, si Jesus Christ mao ang nagdawat sa penalty. Siyang gihukman dito sa cross. Ug atong makita usab kini siya sa Efeso 1:7 ug bisan man sa 1 Pedro 2:24. Nga diin gibitbit niya, gidala niya ang atong mga sala dito sa cross, no? Siya mismo ang mipasan sa atong mga sala dito sa cross. No? Atong tegsa-tegsaon kini siya. Sa doctrine of proposition, God is satisfied with the work of His Son, Jesus Christ. Atong makita sa Roma 3:25-26, 1 Juan 2:2, o bisa man sa 4:10. Ang pulong sa proposition means satisfaction. The word proposition means satisfaction. The Godward side of salvation whereby God's integrity or holiness, His righteousness and justice is satisfied by Jesus Christ's payment for our sins on the cross. So, ang Diyos nga Ama, no, natagbaw siya sa buhat sa iyang anak. No? Buhat ni Kristo Jesus dito sa cross. So, His righteousness and justice is satisfied by Jesus Christ's payment for our sins on the cross. Ang iyang righteousness o ang iyang justice o bisa man ang iyang integrity o ang iyang holiness sa God the Father, natagbaw siya sa gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. Meaning, bote pasabot nga enough na o wala na gikinahanglan pa nga idugang niini. God the Father is satisfied with the work of God the Son on the cross. He is satisfied with His perfect person and His perfect payment for our sins on the cross. Motong A. Ang B, proposition, translated from the Greek word hilasterion. Tawag ni siya hilasterion sa Griego nga pinulungan. Means mercy seat. Mercy seat nga makita din na sa Roma 3:25 nga to sa Roma 3:25 o bisa man sa Hebrews 9:5. And relates this doctrine to the mercy seat on the Ark of the Covenant. Nadako kayong sugilanon ning Ark of the Covenant niini, no? Kung ngano nga sa Ark of the Covenant na dito sa ibabaw niya na gitawag ka na siya og mercy seat, no? Actually, kung atong itika pang Ark of the Covenant, pwede man pod, no? So, taas-taas pa kini siya, no? So, gitawag kini siya hilasterion or mercy seat, no? Ug ang mercy seat nagahisgot may tungod sa Ark of the Covenant. Dito sa Ark of the Covenant, siguro isang madugay ta o kipod nga itong itikap ang Ark of the Covenant. So diri sa Ark of the Covenant, mao kini siya ang usa ka
rectangular chest of acacia wood, no? Gibuhat kini siya sa acacia wood. Rectangular ang iyang shape nini. Overlaid with gold and placed in the Holy of Holies of the tabernacle. Now, sa unang panahon, sa tabernacle pa nila ginabutang, o dito sa tabernacle, adunay Holy of Holies, no? Kay pagbiya manggod nila sa Egypt niini, ato nakita, ginabitbit nila ning Ark of the Covenant, no? O kining Ark of the Covenant, na dinhi ang atong nakikita dinhi, tulo ka klaseng sala sa mga Israelites. Tulo ka klaseng sala nga din gikinahanglan aduna sila pagabuhaton, no? So dito sa ilang tabernacle, wala pa ang temple niya nini, no? Tabernacle pa tong ilang ginabit-bit, ginadala-dala nila padulong ngadto sa land of promise nga mao ang Canaan. Now, above this most sacred piece of furniture dwelt the presence of the Lord with Israel. So katong ang ibabaw gid ning gitawag nato furniture, na dinhi ang gitawag presensya sa atong Ginoo. O gitabunan siya sa duha ka cherubim, ang pako sa duha ka cherubim, nag-abot kini siya, nagtabod, no? Now kini siya mao ang gitawag nato depiction of the Savior. The construction of the ark spoke of the future God-man, no? Ang acacia wood represented Christ's humanity. Ang gold represented his deity. Makita na ito kana sa Exodus 25, 10 to 14. So, bisan man sa Exodus 37, 1 to 5. Now, inside the ark were three items testifying to man's sinfulness and rebellion against God. Now, mo kini naa sa gitawag na ito, sulod sa arka. Sa sulod sa arka, anaan tulo ka mga items nga nag-testify sa mga kasalanan sa katawhan nga di nagarebildi sila batok sa Dios. Makita nato sa Hebrews 9:4. Ang una nini kini gitawag nga tablets of the 10 commandments, depicted rejection of God's law. Kumuning unang kasalanan sa gitawag nato mga Israelites. Kining gitawag nato rejection sa balaod sa Dios. Kining 10 commandments. Ang ikaduha nini, the pot of manna, depicted rejection of God's logistical grace provision. Ang manna nagulagway sa provision sa Ginoo. Apan natong nakita, bisan man yana ang mga Hudiyo, kina-reject nila ang logistical grace provision nga gikan sa Dios. In fact, sige gyapon sila complain. Sige gyapon sila complain. And then ang ikatulo nini, kining gitawag na to Aaron's rod. Na Aaron's rod, no? Ang Aaron's rod, that body depicted rejection of God's delegated authority. Mao tong pag-reject usab nila sa authority nga gihatag sa Dios ngadto kang Aaron. Mao kana sila nga grabe gid kayo ang ilang mga complaint, no? Makita usab kana sa number 17, 8 to 10. So inguna na ang mga Israelites, no? Nagasupak man sila sa balaod sa Dios, God's commandment. Wala pa gid nila gituohan ang Dios sa iyang provision. Kadang ginhatagan niya og mana, o gawas pa niya na wala pa gid nila gituohan, gireject pa gid nila ang delegated authority. Kung ginsa katong gihatagan og authority sa Dios, wala nila gituohan. So just as these emblems of sin were carried in the ark, so kining gitawag na to symbol or emblems of sin, ana kini siya sa sulod sa arka. And then Christ would carry all man's sins in his body on the cross. O
atong mahibaluan din just as the emblems of sin were carried in the ark, the same principles Christ would carry all of man's sins in his body on the cross. So kini diyang ark of the covenant, naghulagway day kini siya, o giyon sa ni Jesus Christ pagtiri ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan, diya sa iyang lawas dito sa cross. Ug mao kanang gisgutan diha sa 1 Peter 2:24. Nga diin gibitbit niya ang atong mga sala, ang tanan natong mga sala dito sa cross. Dito sa kahoy, no? Gibitbit niya ang tanan natong sala dito sa kahoy. So fitted as a lid, the cheese was solid gold, mercy seat, adorned on its end by a golden cherub. The figures of the cherub's wings outspread, pieces gazing down upon the mercy seat, represented the righteousness and justice of God. On the day of atonement. No? Okay siya sa adlaw sa atonement. A high holy day for Israel. The high priest entered the Holy of Holies and sprinkled the blood of a sacrificial animal on top of the mercy seat. Subuning ginabuhat nila sa unang panahon. Kung wala na nila ito gibuhat karon, no? Ang ilang gibuhat sa una, nga ang high priest, muadto sa Holy of Holies, o i-sprinkle nila ang blood sa mga sacrificial animal on top of the mercy seat. Ilang i-sprinkle dito sa mercy seat sa ibabaw sa gitawag Ark of the Covenant. Now, sa dihang mag-sprinkle na ang high priest dito, atong kita, the righteousness and justice of God depicted by the two cherubs saw not the sinfulness of man represented by the contents of the ark, but the covering blood of the animal sacrifice. So, ang mahitabo nini, ang katong mga sala sa mga katawhan, makubiran sa blood of the animal sacrifice. Nagpasabot, matabunan ang ilang sala. Dili na makita ang ilang sala. So this yearly ritual taught and foreshadowed how the righteousness and justice of God would be satisfied by Christ's substitutionary atonement on the cross. Now, dako day kayo kini siya o kalambigitan, kining Ark of the Covenant nga ilahang ginabuhat kaniadto, na sila yearly nga gitawag paghalad sa mga dugo sa hayop, o gilang ihatag sa high priest, o ang high priest iyaning i-sprinkle ngadto sa mercy seat ibabaw sa Ark of the Covenant, o samtang kini nag-sprinkle dito sa mercy seat, nakubiran ang gitawag na tanang mga sala sa mga Israelites. Gikan sa ilahang dili pagsunod sa mga balaod sa 10 Commandments, sa dili nila pagdawat sa grasya sa Dios, o bisan man sa ilahang pag-reject sa gitawag na to delegations of authority kung kinsa man ang nagdumala ngadto kanila. Now, kini siya naghulagway dili sa gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. The blood of Christ ni Jesus Christ sa cross naghulagway sa iyang espirituhanon nga kamatayon nga diin gitabunan usab niya ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan. Ug busa ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan natabunan na ni Jesus Christ dito sa cross. Pinagi sa iyang spiritual death. Pinagi sa iyang buhis sa iyang kinabuhi o pagpaga sa iyang dugo. Ang dugo ni Jesus Christ, hinumduman na to, nagrepresentar usab ka na sa iyang espirituhan ng kamatayon. O may kalambigitan ka na siya sa dugo sa mga animals na ginabuhat diri sa gitawag panahon pa ni Moses sa ilang Ark of the Covenant na ilang ginakiri padulong sa Kanaan. No? So, taas-taas pa gid kini siya, kining gitawag na to
Ark of the Covenant. Apan ako lang decide sa inyo ha, parang aduna kitay nindot nga idea nga masabtan o ngano nga gitawag kini siya nga we are propitiated, no? Every believer receives propitiation for sins. So God is satisfied with the work of His Son. Ug ang pulong nga propitiation may kalambigitan sa Ark of the Covenant. Nga din mao kana ang practice sa mga Hudiyo. Nga din ang tanan nilang mga sala gikan sa ilang pagsupak-supak sa mga balaod, pag-reject nila sa God's provision, o bisa man ang pag-reject nila sa delegated authority, o karang tanan nilang mga sala sa dihang magdala sila og dugo sa animal, gihatag nila sa high priest, o sa dihang i-sprinkle sa high priest ang dugo dito sa mercy seat, matabunan ang ilahang sala. O sa samang paagi usab ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross, sa dihang nagpaula siya siyang dugo o pinagi sa iyang espirituhanon nga kamatayon sa cross, natabunan ang tanan natong sala. So Jesus Christ mo ang perfect propitiation for sins, no? Si Jesus Christ with ang perfect propitiation for sins. So mo kanang gitawag din ha og mercy seat, no? So propitiation was communicated to Israel through the sacrificial blood sprinkled on the mercy seat on the Day of Atonement. So the mercy seat covered the emblem of Israel's sin inside the Ark of the Covenant. No? So, mga sala sa mga Hudiyo kini siya. So, ang two cherubs representing God's righteousness and justice gaze upon the sacrificial blood sprinkled on the mercy seat. The blood covering the emblems of sin pictured the ceremonial satisfaction of God's righteousness and justice. So, kining blood covering the emblems of sin pictured the ceremonial satisfaction of God's righteousness and justice. So, natagbaw na, no? Naghulagway kini siya sa ceremonial nga satisfactions sa God's righteousness and justice sa dihang ang dugo nagcover sa tanan nga mga emblems of sin, no? Nga di nagpicture sa ceremonial satisfaction. Now, propitiation also is related to the work of Christ on the cross. The spiritual death of Christ covered or paid for our sins, thereby satisfying the righteousness and justice of God. Mo nang propitiation. Nagarelate ka na siya sa buhat ni Jesus Christ sa cross. Naghisgot na itungod sa iyang espirituhanong kamatayon, nga din covered, or paid for our sins, thereby satisfying the righteousness and justice of God. Ug ang iyang gibuhat sa cross, yes, nakapatagbog yun sa hustisya ug sa pagkamatarong sa Dios. Now, propitiation is appropriated by faith in Christ and is the basis for the imputation of divine righteousness. Romans 3:25-26. Ug moning nahitabo sa toa, ang propitiation ato kining naangkon pinagi sa pagtuo kang Kristo, ug mao kini siya ang basihanan nga diin hatagan kita, gisuluban kita og divine righteousness nga dili atoa. Divine righteousness ang pagkamatarong ni Kristo Jesus gisulog nganhi kanato. Also, propitiation resolves the problem of the demands of God's righteousness and justice. Ang propitiation mao kining nagresolba sa mga problema sa demands sa Dios nga mao ang iyang righteousness ug justice. Taas kayo og demand, taas kayo og standard ang Dios. Apan natong nakita natagbaw ang standard sa Dios pinagi sa buhat ni Jesus Christ dito sa cross. Ang righteousness nga gidemand sa Dios ug ang hustisya nga gidemand sa Dios nga diin unta kita dili unta kita dapat makasulod sa langit kay dili man kita hingpit apan tungod sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross ug nasa diyang atong gituohan ang hustisya ug ang pagkamatarong sa Dios natagbaw.
So wala na problema, ang righteousness of God nakapasar na kita ug sa hustisya sa Dios dili na kita dapat hinukman. So mo kanang sa proposition, no? The believer receives propositions for sins. So God is satisfied with the work of His Son, nga itong makita din sa Roma 3:25 at 26, 1 Juan 2:2, o bisan man, una Juan 4:10. Ano kita sa number 7? The believer is dead to old life and the sin nature, but alive to God. Itawag na ito siya retroactive positional truth. So ang usa ka magtotoo, patay na siya sa daang kinabuhi. Mao gitawag na ito the sin nature, but alive to God. Itawag na ito retroactive positional truth. He is crucified with Christ. So money, no? Why we are dead to old life? Because we are crucified with Christ. Romans 6:6, o bisa man sa Galatians 2:20. Ilansang kita uban ni Kristo dito sa cross. Now, siguro magapangutana ka mo, anong nalansang man kita nga karon naman ta na tao sa kalibutan? Si Jesus Christ, almost 2,000 years na ang milabay. Gilansang sa cross. Kung ngano man nga nalansang kita uban ni Kristo dito sa cross, sumala sa Roma 6:6, Galatians 2:20. Og mao kining gitawag na to retroactive positional truth. Nga bisan pag naa na ta dinhi sa 2024, ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross, may kagamitan o effective gihapon bisan man sa atong kinabuhi. Ug busa, we are crucified with Christ. Ug mao kining ang atong kinabuhi karon, dili na gyud kita gusto nga magpakasala pa. Masipyat man kita sa pagpakasala, apan ang atong kinabuhi, gusto kita magkinabuhi diya sa pagkamataro. Letter B, we are dead with Christ. Sumala pa sa Roma 6:8. Patay na kita, dili lamang gilansang kita uban ni Kristo. Nga din, dito sa cross, gilansang usab kita. We are dead with Christ. Sa Roma 6:8. O bisa man sa Colossians 3:3. O sa 1 Peter 2:24. Buti pasabot, sa dihang namatay si Jesus Christ dito sa cross, we are dead with Christ. Naon sa may buti pasabot niya na. Atong basahon sa makadyot kining mga bersikulo nga atong makita diri sa ato ang gitunan, no? Gikan sa Roma 6:8. Kung naka mo mga Biblia, ablihi ang inyong mga Biblia. Diri sa Roma 6, versikulo 8, nagaingon dinhi, apan kung namatay kita uban kang Kristo, kita nagatuo nga mabuhi usab kita uban kaniya. Yes. Apan kung namatay kita uban kang Kristo, kung may buti pasabot nga nung namatay man kita uban ni Kristo. Usually, sa baptism atong ginabuhat kini siya, no? Kining Roma 6. Sa dihang kasi ang pagbautismo manggod na ipaglubong sa tubig, na ipaghawa sa tubig. O sa dihang ang usa ka tawo gilubong sa tubig, gihulagway siya nga patay na sa iyang daang pagkinabuhi. O sa dihang gihawa siya, nagpasabot nga buhi na, bago na siya nga kinabuhi. Nagkinabuhi na siya sa bagong kinabuhi. So kining dead with Christ ang iskutan sa Roma 6, ikan sa Roma 6, 1 ngadto sa 8, naghisgot kini siya mahitungod sa kinabuhi sa usa ka magtotoo nga sa dihang ikaw mituo na kang Kristo Jesus, nahimo nang patay na usab ikaw ngadto sa pagpakasala.
Ang usa ka taong patay, dili na gina siya makasala pa. Bisa kung saan pa na sa pagtintal. Kaya nga naman, patay naman na siya. So sama ka na to, kita, patay na kita uban kang Kristo Jesus. Ug busa, ang atong pagkinabuhi, anak kang Kristo Jesus, ug dili na sa kalibutan. Siguro mingon ka mo, makasala pa man ta, pastor. Yes, makasala pa ta. Pero wala na ta, ang atong kinabuhi, dili na ta gusto sa sala. Siguro kamong tanan din na, wala, di naman din mo gusto sa sala ba? Kunalay panahon nga makasala pa ta. Dili na intention nimo nga magpakasala ka. Ang gusto nimo nga magkinabuhi na ka nga matarong. So we are dead with Christ. Kung bisa man diri sa Colossians 3 with 3, Colossians 3 verse 3. Ato sa kining pagkabasahon gyapon. Colossians 3 versikulo 3. Kay kamo nga matay na ug diha sa Dios ang inyong kinabuhi na tago uban kang Kristo. Kay kamo nga matay na ug diha sa Dios ang inyong kinabuhi na tago uban kang Kristo. Kung nangamatay na daw ta, sa unsang paagi nga nangamatay na ta? Buti sa bot. Atong gina-consider ng atong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala. Ug mao kanang makita nato dinha sa Roma 6:11 usab, isipon nato ang atong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala ug buhi na ngadto sa Dios. Buti sa bot nga wala na kita mahigugma sa sala o ang atong higugma mo na ang pagkinabuhi sa matarong. Pero napay panahon nga makasala pa kita pero dili na gid nato gusto kana siya. We are dead with Christ. Patay na kita sa pagpakasala. Kung bisan man diri sa 1 Peter 2:24. I do not know kung nakuha ninyo, no? Sa 1 Peter 2:24. Siguro, kasigaran sa inyo, pamilyar na yung versikulo. Sa 1 Peter 2:24, nagaingon din siya gayud mao ang midala sa atong mga sala, diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy. Aron kita mamatay ngadto sa sala, ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong. Pinagi sa iyang mga samad, kamo nangaayo. So, ang iyang isgutan din aron kita mamatay ngadto sa sala. Buti nga pasabot nga dili na kita magkinabuhi sa sala, dili na kita nakagusto sa sala. Kundi ang atong kagustuhan na mao na ang pagkinabuhi sa pagkamatarong. Kung mo nang isgutan diri sa 1 Peter 2:24. Siya gayud mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy aron kita mamatay ngadto sa sala. So kung mamatay na kita ngadto sa sala, nagpasabot nga wa na nato magustuhi pa ang sala. O mabuhi ngadto sa pagkamatarong. Magkinabuhi na kita ngadto sa pagkamatarong. Mao usab kini ang isgutan dinha sa Roma 6:11 o bisan man sa Roma 6:13. In fact, sa verse 18 din sa Roma 6:18, mahimo na kitang ulipon ngadto sa pagkamatarong. So dili basta-basta na, sadyang ang usa ka magtotoo, mahimo na siyang ulipon sa pagkamatarong, may pasabot nga patay na gid siya sa pagpakasala pa. Nawanhi kita sa letter C, buried with Christ. Gilubong kita uban ni Kristo. Now related gyapon kini siya sa crucified with Christ, dead with Christ, and then buried with Christ. We are buried with Christ. No? So dili lang nga dito sa cross, gilamsang kita kauban ni Kristo. Then dito na neutralize ang gitawag natong sin nature. Pwede na nga ang sin nature mapildi na to. We are dead with Christ. Patay na kita uban ni Kristo.
And now we are buried with Christ. Gilubong kita uban ni Kristo. Roma 6:4. Mo kini mga bersikulo basta magbasa kamo sa Roma. Naghisgot gid kini may tungod sa we are crucified with Christ, dead with Christ, buried with Christ, and raised with Christ, no? So, atong basahon sa makadyot ang Roma 6. Balik na sa kita sa Roma 6. So, sa Roma 6:4, nagaingon din busa pinagi sa bautismo, gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon, aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinagi sa himaya samahan, kita usab managdawi diya sa kabag-os kinabuhi. So mao kanang hulagway sa gitawag na to. Actually permanente ginatong gipasabot kini siya sa diha nga aduna kitay bautismuhan. Nga sadang ituslob kita sa tubig, naghulagway nga we are buried with Christ. Gilubong na nato ang atong daang pagkatao. Sa diyang nabanhaw kita, mi gawas kita sa tubig, naghulagway sa atong pagkabanhaw. Naghulagway sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus, ug busa bag-o na usab kita nga binuhat. Busa kita usab managgawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. So nindot nga ma-experience nato kining baptism, pero kinahanglan nga masabtan nato kini siyang doktrina kay mahimo siyang real o genuine nga ni kanato sa diyang masabtan nato kini siyang doktrina. Dawan kita sa letter D. Sa letter D, we are raised with Christ. Current positional truth. Roma 6:4 gihapon. Balik gihapon ang Roma 6:4 kay sa paglubong naman din na ang pagkabanhaw. We are raised with Christ. Gitawag kini siya current positional truth. Now, adunay kalainan ang current o retroactive, no? Current ang karon, ang retroactive ang katong sa milabay nga adunay epekto gihapon, no? Pero pag sulti diri sa Roma 6:4, dali. Busa pinagi sa bautismo, gilubong kita uban kaniya nga sa kamatayon, aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinagi sa himaya samahan, kita usab managgawi diya sa kabag-o sa kinabuhi. So, sa atong pagkabanhaw, nagulagway usab sa atong pagkinabuhi nga diin bag-o na nga kinabuhi diya sa pagsunod sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Now, atong ipadayon kining Roma City 4, kay kining Roma, nindot din kay kining mga pagtulunan na may tungod sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Sa Roma City 4, nagaingon usab, sa ingon usab niana, mga igsuon, kamo nangamatay na ngadto sa kasuguan, pinagi sa lawas ni Kristo, aron maiya kamo sa lain, maiya sa nabanhaw gikan sa mga patay, aron managpamunga kita alang sa Dios. So bisan man sa balaod, patay na kita. Kung sa atong paghawas, na kita sa bag-o nga kinabuhi, no? Usab diri sa Colossians 2:12. Usabon po nato ning Colossians 2:12. O gikalubong kamo uban kaniya diha sa bautismo, nga niini kamo usab gibanhaw uban kaniya pinagi sa pagtuo sa gahom sa Dios, nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. So we are raised with Christ. Sa dihang nabanhaw si Jesus Christ, kini nagahulagway usab sa atong pagkabanhaw, sa atong pagkinabuhi nga bag-o diha kan Kristo Jesus. Ug busa diri mo resulta ang gitawag nato positional truth. Atong naangkon kini siya diha kan Kristo Jesus. Nga diin sa takna nga mituo kita kan Kristo Jesus, the believer is dead to old life. Ang usa ka magtutuo, patay na siyang daang kinabuhi. The sin nature,
but alive to God. Nahimo na siyang buhi nga sa Dios. Gitawag ka na siya retroactive positional growth. Padayon kita sa number 8. The believer is free from the Mosaic law. No. The believer is free from the Mosaic law. Padali. Okay? Ang usa ka magtutuo nakalingkawas na gikan sa balaod ni Moses. We are not under the law. We are under the law of the Spirit. But we are not under the law. Hindi na ta ubos sa balaod. No? Sumala pa sa Roma City 4. And then, not only that we are not under the law, we are delivered from the law. Nakalingkawas na tagikan sa balaod. That's why, pag magbasa ka sa Galatians 5:18, if we are led by the Spirit, we are, kung kita gigiyan sa balang Espiritu, we are not slaves. Dili kita ulipon sa balaod. We are not slaves to the law. No, we are delivered from the law. Sa number 9, the believer is regenerated. Mao ni John 13 verse 10, o bisa man sa 1 Corinthians 6:11 o sa Titus 3:5. The believer is regenerated. Ang pulong regenerated, mao kini siya ang theological term sa born again, ang natao pag-usab. Yes, kung nahimo kitang naluwas kita, so mao kini siya ang theological term sa born again, no? Nahimo kitang child of God, o na-regenerate kita. So, letter A, nahimo kitang born again, sumala sa John 3:7 o 1 Peter 1:23. Born again, that means regenerated. Mao kining panahon na nga si Nicodemus istoryahan ni Jesus Christ, kay nakita ni Jesus Christ nga si Nicodemus nagkinahanglan gayon kaluwasan, busaging na niya si Nicodemus, you must be born again. Kinahanglan nga matawo ka pag-usab. Ang pagkatawo pag-usab nga diskutan ni Jesus Christ, mao ang gitawag espirituhanon nga pagkatawo. Mao ang pagtuo kang Kristo Jesus nga Ginoong manluluwas ug nga pinaagi niya na matawo siya pag-usab. Dili na to una ni Nicodemus nga mosulod siya pagbalik sa tagwangkan sa iyang inahan o magpakatao. Dili ato nakita din ha nga si Jesus Christ nagatudlo kang Nicodemus nga kinahanglan matawo gayud sa pag-usab. Ug ang pagpakatao pag-usab sama kuno sa hangin nga muhuros gikan sa silangan padulong sa kasadpan. Ug nga diin wala da huma ni Nicodemus ang iyang pagpakatao pag-usab. Ang mausab kanato ang atong pagkatao pag-usab wala nato mas wa na to dahuma. Nahimo na day kitang anak sa Dios. Letter B, a child of God, sumala pa sa Roma 8:16, ug bisan man sa Galatians 3:26. Nahimo kitang anak sa Dios, mga anak sa Dios. Children of God. And then letter C, nahimo kitang son of God sa John 1:12, but as many as received him, to them he gave the power to become sons of God. 2 Corinthians 6:18, ug bisan man sa 1 John 3:2. And then sa letter D, nahimo kitang new creation. Bago na kitang binuhat, sumala pa sa 2 Corinthians 5:17. Ug bisan man sa Galatians 6:15. Ug usab sa Efeso 2:10. Now siguro din kita magtapos sa number 10. Yes, atong tapuson kini sa number 10 para makasayo-sayo pud kita. There is a number 10, the believer is adopted by God, placed as an adult son because of positional truth.
So makita sa Roma 8:15 o bisan man sa Roma 8:23 at resurrections sa Ephesians 1:5. Adopted, no? Kining word nga adopted gikuha usab kini siya sa usa ka legal nga pinulungan. Sa makadali akong pagkatanawon diri sa ato ang Kodigo Penal, no? Natay pagkatanawon sa makadali diri kining gitawag nato og adoption or adopted, no? So kadali lang ha. Okay. Adoption or adopted, no? Gikuha kini siya sa pulong sa Griego nga pinulungan nga huios. Huiotisia, no? From huios, no? Meaning adult son. Adult son plus titimi. And that means to place. Ang both sabot, the legal acceptance and appointment by God the Father of all church-age believers into His family. Mo ning gitawag na itong adoption, no? And the believer is adopted by God and then placed as an adult son because of positional truth, no? Balik ko na ako, the legal acceptance and appointment by God the Father of all church-age believers into His family. So, nahimo kitang membro sa pamilya sa Diyos. Nahimo kitang membro sa harianong banay sa Diyos. Regardless of any natural human factor, all Christians are sons of God. Pag ikaw usa ka Kristiyanon, usa ikaw ka nagatuo kang Kristo Jesus, gitawag ikaw anak sa Diyos. Pag busa kitang tanan, gitawag kita mga anak sa Diyos. Pag bilang mga anak sa Diyos, we are fellow heirs with Christ. Mga sumusunod kita ni Kristo Jesus. Sumusunod, mo hisgot kay kag sumusunod, mura bag atong ginikanan kung daghan sila property, kita kay anak man makapanunod ta sa kabtangan sa atong ginikanan. Sa samang paagi, kay nahimo naman kitang legal nga anak sa Dios, adoption, nahimo naman kitang anak sa Dios, busa makapanunod usab kita ug unsa man ang mga iya sa Dios. Ug unsa man ang mga anak kang Kristo Jesus, ato usab kana nga mapanunod. So God's bestowal of sonship and heirship upon believers is a grace gift at the moment of salvation. Muna makita nato sa John 1:12-13, Galatians 4:5-7, o bisa man sa Ephesians 1:5. Through union with Christ, every church's believer, male or female, is adopted into God's royal family and granted joint heirship with God the Son, who is the heir of all things. Hebrews 1:2. Even though the new believer is a spiritual infant, adoption recognizes his position not as nepios, a young child, dahil young child, nepios, no? Dahil sa huios, adult son, nepios, a young child. But as huios, gitawag kita huios, adult son, sumala ko sa Galatians 4:1-7. This royal son of God receives the full privileges and responsibilities of spiritual aristocracy along with an eternal inheritance. So isip mga adopted son of God, nahimo kita mga legal nga mga anak sa Dios. Yes, aduna kita ikatungod nga diin makapanunod sa mga iya sa Dios. Sumala pa sa Roma 8:23, Episo 1:14, Colosas 3:24, o bisan man sa Revelation 21:7. So, mga kaigsunan, at least na-pick up na to
1 to 10, the believer is adopted by God, placed as an adult son because of positional truth.